Dahil baha, takaw disgrasya sa ilang sementeryo sa Pangasinan. Sa isa, may nadulas pang senior citizen. Nakatutok si CJ Torida ng GMA Regional TV. Lubog sa baha, pero di yan alintana ng ilang taga-Dagupan para alalahanin ang yumao nilang kaanak sa Roman Catholic Cemetery. Okay lang naman. Basta nakadalaw ako sa mga mahal ko sa buhay, okay lang. Kahit na ganito ang sitwasyon, okay lang naman, masaya din. At least nakadalaw kami. Pinasadya na po nila yan eh. Kasi talagang bahayin po dito sa pwesto na ito. High tide lang, ulan lang, baha na agad dito. Pagkakataon naman ito para sa ilan na kumita sa pamamagitan ng pagpaparenta ng bota. Baha kasi baka maputik yung baka madulas pa sila o matusok ng mga bubog, ganun. Kaya nagpaparenta kami pang samantala. Masyadong malalim doon sa ma'am. Sobrang putik po talaga at mabaho na yung tubig. Sa dami ng mga inaasahang bisita, hanggang bukas ilalatag ang mahigpit na seguridad. Mahigpit nating pinagbabawal sa loob yung mga alak, yung mga bladed weapon na nirarason nila na panlinis sa puntod, yung mga maiingay na sound system. Full force din ang pagbabantay ng mga otoridad sa mga sementeryo sa Calasiao. Isa sa mga nirespondihan ang senior citizen na nadulas sa loob ng sementeryo. May mga tumaas din ang presyon na agad inalalayan. Kaninang umaga, may mga nakumpiska ring itak ang pulisya. Maganda na ang panahon ngayong araw, pero di pa rin humuhupa ang baha na idinulot ng malakas na ulan kahapon. Mahirap lumusong kasi ito siguradong may virus. Di na yan ininda ng 72 anyos na si Lola Lorenza na napalusong sa tubig. Kung hindi sana umulan kahapon, sana konti yung tubig dito. Umulan na naman kasi. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, CJ Torida, nakatutok 24 oras. Patuloy ang paghahanap sa cargo vessel na nawala sa kasagsagan ng Bagyong Christine na may sakay na 11 tao. Iniimbestigahan na kung galing sa barko ang ilang naglutangang kalabaw at ang umano'y natagpuang bangkay. Nakatutok si Mau Gonzalez. Nananawagan na sa social media ang mga kaanak ng 11 crew ng cargo vessel na MV Santa Monica A1. 10 araw nang nawawala ang barko mula nang umalis sa Santa Cruz Port ng Taytay, Palawan sa kasagsagan ng Bagyong Christine noong October 22. Karga rin ng barko ang mahigit 100 kalabaw at ang cowboy nila o bantay na si Alberto Esparagosa. Ang huli po namin kausap sa kanya ng Mr. ko ay dito sa Kasiyan. Nagpaalam siya na sabi niya, paalis na raw sila. Nakontak pa po sila no October 22 ng 9 p.m. Then around 1 a.m., yun po yung last na contact ng isa sa mga crew sa asawa niya. Yun po yung last na chat, text po ng kuya ko na mahangin na daw at maalon. Umaga ng Huwebes, October 24, hindi na makontak ang MV Santa Monica. Nasa isip namin, nagtubli lang sila or kasi Huwebes na, expected namin nandun na sila sa Pantalan sa Maynila. Noong araw rin yon, nireport na nila sa PCG na hindi makontak ang barko. At nitong October 27, isang kalabaw na pinaniniwala ang sakay ng barko ang inanod sa dalampasigan ng Paluan Occidental, Mindoro. Bloated na ang kalabaw. October 28 naman, 2 hinihinalang bangkay ang nadaanan sa laot ng Paluan Occidental, Mindoro ng mangingisdang si Renny at isa pang kasama. Kwento ni Renny, akala niya nung una ay manikin ang nadaanan niya. Nakataob daw ang hinihinalang bangkay, wala ng buhok, nakasuot ng green na pangitaas at black na cycling shorts. Si Irvin naman, mga 10 metro raw ang layo sa isa pang bangkay. Nakita ko na palutang-lutang po, nakatihaya siya. Hindi ko na po mahitsurahan ng mukha, gawa ng nakasubad ng ulunan ako, parang wala ng buhok. Tapos malaki na yung mukha, hindi mo na mahitsurahan yung tao. Tapos dala na rin po ng mabahong amoy, tapos medyo kinakabahan. Nasa 11 to 15 nautical miles palabas dun sa laot, nakita ng mga mangingisda yung 2 bangkay raw. Yun nga lang, ang problema kasi, ganito lang yung mga bangka na ginagamit nila. Yung mga pang-single lang, pang-isahang mangingisda, kaya hindi naman nila mabitbit din yung mga bangkay. Ang ginawa nila ay dali-dali silang bumalik dito sa dalampasigan para mai-report. Kaya nga lang, nung puntahan ulit ng mga otoridad ng Philippine Coast Guard yung mga bangkay dun sa laot, wala na raw silang nakita dun sa area na unang pinuntahan ng mga mangingisda. Hindi po talaga pwedeng hilahin kasi nga
Wala mo lang akong cadaver bag. Bukod sa hinihinalang bangkay, may nakita ring palutang-lutang ng mga kalabaw si Irvin. Nasa 20 to 30 piraso ng kalabaw ang nakita ko po. Yun naman po sobrang baho na kasi lubo na. Sa ngayon, vine-verify pa ng PCG ang impormasyon sa mga bangkay. Hindi kasi sila nakalaot nitong mga nagdaang araw dahil sa bagyo. Pero kanina, nagsimula na ang Seaborne Patrol ng PCG Occidental Mindoro. May na-recover sila mga crate, pero i-check pa ng PCG kung sakay ang mga ito ng nawawalang barko. May nakuha ring mga basyong LPG tank, life rings at life jacket na may tatak na MV Santa Monica, ang ilang mangingisda sa bayan ng Mamburao. Nagsagawa na ng aerial search ang PCG sa bahagi ng Palawan at Mindoro, pero hindi pa rin natutunton ang nawawalang barko. Dasal ngayon ng mga kaanak ng sakay ng MV Santa Monica. Siyempre po ma'am, makita pa rin sila na buhay, siyempre, at masakit din po sa pamilya ng mga naiwan, gawa ng sila lang din ho yung mga inaasahan ng mga pamilya. Ang hiling lang namin ay makita man lang sila kahit buhay man or sabihin na natin kung ano man ang nangyari sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Tila nagpantig ang tenga ng ilang mambabatas sa paulit-ulit na pagmumura ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa investigasyon ng Senado sa kanyang drug war. Ang hindi pagpapatanggal nito sa record ng Senado, tinawag na kahiya-hiya ng isang kongresista. At nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa pagharap ni dating Pangulong Duterte sa Senado noong Lunes para sagutin ang mga tanong sa investigasyon sa madugong war on drugs ng kanyang administrasyon, tila sumakit ang tenga ng ilang senador sa mga narinig na mura. Sinabi ko yan sa mga pulis. Kayong mga pulis, pag pumasok kayo dyan sa droga, kayo ang mauuna. Nag-rape ng bata, yan pinatay, patayin mo. Trabaho kayo dyan. Alam nila yan. Alam nila yan kung paano ko sila murahin. Do not give me that shit to put. Noon pa lang umalma na si Senador Risa Ontiveros. Sorry sir, Mr. Chair, baka maaring ang resource person tumigil magmura kasi bahay natin itong Senado eh. Sabihin ko kaya, papatayin kita. Hindi lang ako magmumura sa... Okay. Iwasan lang po. We try our best na iwasan na po. Anyway, naintindihan po namin. Si Senate President Chis Escudero, tila nasobrahan din sa mga narinig na mura. Walang lugar yan dito sa Senado. Sang-ayon ako doon. Ang sagot ng dating Pangulo ay nagkukwento lamang siya at ang kinukwento niya ay nagmumura siya noon. Hindi yata totoo yon sa lahat ng mga pagmumurang ginawa niya. Ang pagmumura ay hindi normal. Ang pagmumura ay hindi parte ng anumang proceedings at ang pagmumura ay hindi dapat isang bagay na maging manhid tayo na tinatanggap na lang nating normal at bahagi ng araw-araw nating pamumuhay. Sabi ng ilang miyembro ng Quad Committee ng Kamara, nakaukit na sa records ng Senado ang mga mura ng dating Pangulo dahil wala namang naghain ng motion para ipabura ang mga ito. Hindi raw nila ito papayagan sa Kamara. What prevent others to make that kind of statement as well? Yung mismong institusyon na mapapunta yung record ng mga sinasabi ng bawat isa dyan na babasahin ng mga susunod na henerasyon, nakakahiya tayo. Nakakahiya. We should not allow any vulgar statement in this hearing. Yung PI, hindi lang mura yan eh. Nanay ko, tinutukoy mo dyan eh. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! Nalagay sa hot seat si Kapuso Action Prince Ruru Madrid sa GMA Public Affairs Cooking Talk Show on GTV na Lutong Bahay. Naungkat kasi ang panliligaw niya noon kay Barbie Fortesa. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Bago pa maglayag ang kani-kanilang love team ngayon, marami na ang nagsiship noon kina Ruru Madrid at Barbie Fortesa nang magkatambal sa iba't ibang proyekto. Pero sa kanyang guesting sa latest episode ng GMA Public Affairs Cooking Talk Show on GTV na Lutong Bahay hosted by Mikey Quintos,
Inamin ni Kapuso Action Prince at Lolong Star na minsan daw niyang niligawan ang Kapuso Drama Princess. Niligawan mo pero binasted ka? 14, 15 lang yata ako. Si Barbie. Corteza? Oo. 14 ako, niligawan ko siya. Ang ginawa ko, binigyan ko siya ng tsinelas. Hindi ko alam yung size Tapos niya. sinuot niya patakbo papalayo sa'yo. Pero all's well that ends well dahil magkaibigan na sila ni Barbie. In fact, good friends din sila ng boyfriend ni Barbie na si Jack Roberto. At magkaibigan din si Barbie at girlfriend ni Ruru na si Bianca Umali. Marami ring maiintrigang tanong tungkol sa kanyang career. Nakaramdam ka na ba na lumaki yung ulo mo? Sige, sasagutin ko yan. Sagot. Hindi yumabang, pero parang wini-wing ko na lang yung mga ginagawa ko. Like, parang iniisip ko na wala na makakapigil sa akin, na kahit na matutupad ko lahat ng pangarap ko, kahit di ko na masyadong galingan itong mga ginagawa ko. Lagi akong gumigimik, lumalabas ako, hindi ko masyadong sineseryoso yung mga ginagawa ko. Nakampante. Oo, nakampante. Paano ka na-humble? Paano ka nagising? Naranasan ko eh. Nagpa-plateau yung career ko. Bukod sa aminan, may mga na-discover din si Mikey kay Ruru sa kanyang bag raid. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Grasya ang inabot ng isang dalaw sa Pasay City Cemetery matapos malaglag mula sa mataas na nicho. Sa Manila South Cemetery naman, kabilang sa mahigit 100,000 dumagsa ang ilang bata at senior citizen. Nakatutok noon live si Mark Salazar. Mark. Emil, mula 5 a.m. hanggang ngayon ay umabot ng mahigit sa 200,000 ang dumalaw dito sa Manila South Cemetery. At yan huy mas mababa kaysa inasahan. Paglampas ng tanghali, nagsimulang bumuhos ang mga dadalaw sa Manila South Cemetery. Since 12 noon hanggang 1 o'clock, biglang dumami ang volume ng tao from 37,000. Umabot siya ng 45,000 plus. Anong oras kaya? Ito po, expect natin pag between 2, 3, 4 p.m. Doon po dumadami ang volume. Dumagsa pasado alas 4 ang mga tao sa sementeryo. Dikit-dikit na ang mga naglalakad papasok. Kasama po mga bata at senior citizen. Pakiingatan po sila pagpasok sa loob dahil sobrang daming tao na po. At maaari po magtungo sa bandang kaliwa para i-rehistro po ang mga bata para mabigyan ng mga name tag. Mahigit 2,000 ang mga batang naiparehistro sa entrance at kasamang nakipagsiksikan sa sementeryo. Mabilis namang nakakapasok ang mga tao, maliban kung may kumpiskahang nagaganap sa gate. Mahigpit pong pinagbabawal sa loob ng sementeryo ang alak, sigarilyo, lighter, matutulis na bagay na maaaring ipasok pagdating po sa loob. Maraming salamat po. Nakisama nga ang panahon pero tanghali pa lang kanina ang dami ng na-high blood na may edad. Sa BP na assessment natin, marami nagpa-BP, nasa 170 plus. Yun nga, karamihan nagsushoot up yung BP dahil sa tindi ng init. Sa Pasay City Cemetery naman, taliwas sa inaasahan, hindi raw ganun karami ang dumating. Nabigla kami kasi ngayon lang kami pumunta ng November 1 na maluwag. Kumbaga, hindi kami nahirapan. Normal naman. Tahimik pa as of now. Walang ibang aberya maliban sa isang teenager na nahulog mula sa second level ng nicho. Andiyan siya sa taas, nag-aami siya pintura, tapos sabi ko, alika, bumaba ka dyan, kakain muna tayo. Nandito na ako, nung narinig ko may kumalabog, malakas. Nilapatan naman na ng lunas ang bata sa medical station ng Red Cross. Inaasahan ng pamunuan ng Manila South Cemetery na dadagsa pa rin yung mga dadalaw bukas. Ito raw yung mga marahil iniwasan talaga yung auno. Sa puntong ito, nakikita nyo ang mga kababayan natin nag-uuwian na dahil kanina pa silang inabisuhan na istriktong ipapatupad ang pagsasara ng sementeryo at 7 p.m. Emil? Maraming salamat, Mark Salazar. Nananawagan ng tulong ang nasa 100 magsasaka sa Bagao, Cagayan dahil sa epekto sa kanila ng super bagyong Leon. Kung nung nakaraang anihan, lugi na sila. Ngayon, mukhang kailangan na naman daw nilang umutang. Nakatutok si Jonathan Andal. Bayan nyo dagitaan! Bayan yun! Kasi kabyag yun eh!
Hinahabol ng mga magsasaka ang mga sako nila ng mais na inaanod ng rumaragasang baha. Baboy, Jay, baboy! Ayan na. Jay! Kasagsagan ito ng Super Typhoon Leon sa Bagao, Cagayan. Hinanap namin ang mga magsasaka sa video sa liblib na barangay ng Hacienda Intal. Natagpuan namin si Josie na nawalan daw sa baha ng 3 toneladang mais. Sanang may mabuting pusong tumulong sa amin para may balik lang yung nawala sa amin, sir. Kasi utang namin yun, sir. Di ko alam kung paano kung mababayaran. May naisalba pa siyang 45 na kaban ng mais pero nangitim na ang iba at palugi na raw nila ibebenta. Ang rumagasang baha galing sa sapa na ito na ngayon lang daw umapaw ng husto at inabot ang imbaka nila ng sako ng mais. Nasa 100 magsasaka ng mais ang apektado ng Bagyong Leon, sabi ng isang kagawad rito. Lugi na nga raw sa nakaraang anihan o utang na naman daw sila para sa susunod na taniman. Pangpalit lang po sana yung mga bini, ganun. Yung mga farming inputs kasi ang problema po dito sa amin, sir, kahit ganito ang nangyayari sa amin, binabayaran namin ng interest. Ang aming team nag-abot muna ng kaunting tulong sa pamamagitan ng GMA Kapuso Foundation. Hindi namin akalain na makarating kayo dito sa amin kasi malayo dito sa amin, sir. Maraming salamat po sa Kapuso Foundation. Mula Bagao, Cagayan, para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, good news po ngayong undas dahil wala ng bagyo sa ating area of responsibility. Pero ingat pa rin dahil may ilang lugar na uulanin ngayong weekend. 1:00 ng madaling araw kanina nang tuluyan ng makalabas ng PAR ang Bagyong Leon na ngayon tinatawag na sa international name nito na Kongray. Sabi ng Pag-asa, sunod nitong tinumbok ang East China Sea at inaasahang magtutuloy-tuloy na rin ang paghina. Pero kahit malayo na sa Pilipinas, hagip pa rin ngayon ng trough o buntot nito ang bahagi ng Palawan. Easterlies o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko naman ang iiral sa natitirang bahagi ng bansa. Base po sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan bukas ng hapon sa Zambales, Bataan, Calabarzon, Mindoro Provinces, Palawan, ilang bahagi ng Capiz, Negros Island Region, Bohol, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Soxargen. Pagsapit ng linggo, umaga pa lang may tsansa na ng ulan sa Bicol Region, Quezon, Palawan, pati sa Samar at Leyte Provinces. Mas magiging maulan na sa hapon sa halos buong Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Posible po ang matitinding buhos ng ulan kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. May mga kalat-kalat na ulan naman sa Northern at Central Luzon. Sa Metro Manila naman, mataas din ang tsansa ng ulan ngayong weekend, lalo na bandang tanghali at hapon. Pinag-iingat naman ang mga maglalayag na maliliit na sasakyang pandagat sa Batanes. Ayon po sa Pag-asa, sa ngayon ay wala pang bagong sama ng panahon o bagyo na nagbabadyang makaapekto sa bansa pero patuloy pa rin umantabay sa mga update. Posible rin daw na opisyal nang pumasok ang amihan season sa susunod na linggo at yan ang sabay-sabay nating tututukan. Dinagsari ng iba't ibang sementeryo sa probinsya. Sa Kidapawan, may nicho pang tinambakan lang ng basura. Nakatutok live si Sarah Hilomen Velasco ng GMA Regional TV. Sarah? Mel, bagamat may mga nakumpiskang mga bawal, maayos sa pangkalahatan ang pagdalaw ng marami sa iba't ibang sementeryo sa Mindanao at Visayas. Hindi lang nakatiwangwang, tinambakan pa ng basura ang mga nichong ito sa Kidapawan City sa Cotabato. Ang isang ito nga, kita na ang buong kabaong sa loob. May ganyan ding inabandona sa gilid ng apartment type na mga nicho sa bayan na makilala. Kabaong na sinunog kinalaunan dahil wala na umanong laman. Sa maraming lugar sa probinsya, abala na ang mga sementeryo. Meron pa ngang palibreng gupit, manicure at pedicure. At bonus pang libreng ice cream, lugaw at tubig. Hanggang bukas ito, lalot sa maraming probinsya, November 2 talaga ang paggunita sa araw ng mga patay.
Mahigpit siyempre sa mga sementeryo. Sa Cagayan de Oro City Public Memorial Park, may itinalaga ng area kung saan lang pwedeng magsindi ng kandila. Kaya kumpiskado ang mga posporo at lighter. Sa Davao City, kinumpiska rin ng mga otoridad ang mga bawal sa mga sementeryo tulad ng mga patalim at sigarilyo. Kabilang ang Davao City sa mga November 2 talaga nag-uundas. Kaya sa Lubugan Public Cemetery, may mga kabataan pang nag-aalok ng serbisyong pagpipintura at paglilinis ng pansyon ngayon. Sina Nanay Rosel, ngayon din naglilinis ng puntod ng panganay bago ang pagbisita muli nila bukas at ng iba pang kaanak. Pero lagi naman daw sila rito. Every month yun minagaduawan niya. Wag na mo ang ginakuan. Karon lang minakakuan kay yung trabaho. Tila reunion ito ng mga magkakaanak na dumadalaw. Ang pamilya Facundo nga may salo-salo sa ilalim ng malaking payong. Every birthday, celebration sa ilang pagkamatay niya. Karon celebration sa kuan sa pagkamatay niya. December sad kay pagkamatay man sa akong papa, mga nagyapon mi diri Pasko jud siya. Sa Roman Catholic Cemetery naman, inadornohan ng mga bulaklak ang mausoleo ng mga magulang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na inaasahang dadalaw ngayong gabi. Inaalam naman ng mga otoridad kung kanino ang pinalipad na drone sa naturang sementeryo dahil bawal sa lungsod kung walang sapat na dokumento. Tuloy rin ang pagbisita sa sementeryong iyan sa Iloilo kahit pa sa bahagi nito na lubog sa baha. Mel, sa ngayon ay unti-unti na nagsisiuwian ang mga dumalaw rito sa Davao Memorial Park, lalo't hanggang alas 8 lang ng gabi ito bukas. Alas 6 ng umaga muli bukas, papayagan ng mga bisita na pinapayuhang magbaon ng tubig at magdala ng payong upang may panangga sa init ng araw. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sarah Hilomen Velasco ng GMA Regional TV.